Nangangamoy bagong national director na si Sir Wilbert Tolentino if ever nahihiwalay ang Miss Grand Philippines franchise sa Binibining Pilipinas? Let's see if merong official announcement. Marami talaga ang nagulat sa picture na ito ni Wilbert Tolentino together with yung national director or yung pinaka-head ng Miss Grand International na si Nawat Itsara Sigril. Kaya makikita nyo dito sa picture na ito na magkasama sila. I'm not sure kung legit or edited or what. Basta magkasama sila. Di umano, and marami ang lumabas na speculation na mukhang si Wilbert Tolentino ang parang pwedeng maging national director ng isang bagong national pageant. And ayan nga yung Miss Grand Philippines franchise. Tapos, ang isa pang speculation is, di umano'y, sila na ba? Sila na bang dalawa? O, di ba? Char lang yon. Pero, syempre, maraming magiging speculation talaga sa picture na nilang dalawang yan. So, baka yan yung time na bumisita siya dito sa Pilipinas na tamang-tamang andun siya nung bumisita si Nawat and nagpa-picture si Sir Wilbert. So, ayan. And baka late post lang niyang na-publish sa kanyang social media accounts. So, together with Herlene Budol. So, syempre, speculation is speculation. Wala pang confirm. O, di ba? So, ayun nga, naglabas ng statement si Mr. Nawat Itsara Sigril na kung saan in Thai. So, ayan po. And then, courtesy yung sa video na yan. And, ayan, so hindi din natin yan maintindihan kung ano yung sinasabi niya in Thai. Pero ang laman ng video na yan is parang idadrop na ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated ang franchise ng Miss Grand International Philippines. So, ang mangyayari is magkakaroon na ng independent na own national pageant ang Miss Grand Philippines. Kaya in-announce ni Mr. Nawat na there will be a separate na national pageant ang Miss Grand Philippines para at least parang katulad na rin ng Miss Universe Philippines, tapos Miss World Philippines, Miss Earth Philippines, or Miss Philippines Earth, and Binibining Pilipinas. So, ayan po, magiging separate pageant na po siya. And currently, naghahanap po siya ng bagong national director. Pero, nung last month, I should say, nung bumisita si Nawat dito sa Pilipinas, nagkaroon siya ng picture with other national directors such as yung national director ng Miss World Philippines na si Arnold Vega Fria. Tapos, nung lumabas yung picture nilang dalawa, malaki yung speculation or lumabas yung mga speculation na mukhang ililipat ang Miss Grand International Philippines franchise from BPCI to Miss World Philippines. And then, biglang nagkaroon ulit ng additional speculation na ang Miss Supranational Philippines franchise is baka mailipat or maibalik from Miss World Philippines to Binibining Pilipinas na pang fourth na crown din. So, ganun din yung di umano'y scenario. And aside from Miss World Philippines, nakipicture din siya sa isa sa mga board or head ng Miss Universe Philippines, yung anak po ni Singson. So, may pictures still sila together with Nawat, and maraming nag-i-speculate din na baka ilipat ang Miss Grand Philippines franchise sa Miss Universe Philippines, o di ba? So, ang daming mga possibilities. So, parang tatlo. Ang possibility number 1, baka ililipat ang Miss Grand Philippines franchise sa Miss World Philippines. And then second, Miss Universe Philippines. And now, magkakaroon ng separate na national pageant ang Miss Grand Philippines. Under, if ever, na magkakaroon ng independent na pageant is under kay Wilbert Tolentino. Kaya,
And speaking of which, sa experience ni Sir Wilbert Tolentino sa pag-handle ng pageant, isa rin po siyang National Director ng Miss Gay World Philippines or Mr. Gay World Philippines. Ayun, or Mr. Gay Philippines. So, marunong na siya mag-handle, mag-organize, mag-produce, mag-manage ng national pageant. So, national pageants na yan na. Kaya, hindi po stranger sa kanya if ever man na siya ang hahawak as bagong director ng Miss Grand Philippines franchise. So, yes, kayang-kaya niyang mag-produce ng magandang show, mag-organize ng mga events, tapos mag-alaga ng mga candidates, or even mag-transform ng mga candidates. Tapos, hindi siya maramot, hindi siya frugal, hindi siya matipid. Kung ano yung meron, ibibigay niya ng bonggang-bongga. So, pabonggahan yung the way na mag-produce siya ng isang event na very organized. Tapos, meron na siyang existing team. So, makikita niyo naman sa mga vlogs niya na meron siyang mga team, mga right hand, pati mga social media na mga staff. Tapos, ang dami niyang staff na nag-work under sa kanya, and marunong siyang mag-alaga ng mga staff niya. So, ganun siya ka-organize sa kanyang trabaho, and maganda yung leadership niya. Kaya naman, botong-boto ang marami na bagay sa kanya maging National Director ng Miss Grand Philippines franchise. And let's also talk about Roberta Tamondong. And nung siya ang in-announce na Miss Grand Philippines, Pilipinas Grand International 2022 is Binibini 40, Roberta Angela Tamondong from San Pablo, Laguna. ayan, nagbigay ng congratulatory message si Nawat sa kanyang social media. So, yan, congratulations to Roberta Tamondong as the official representative ng Philippines sa Miss Grand International this year, 2022. And ito rin ang sinabi ni Nawat Itzarasigril nung nakita niya and inanalyze niya ang yung potential ni Roberta Tamondong. Roberta, she's so beautiful. O, diba? So, yes, Roberta fits yung 3 B's ni Nawat. So, yung beauty, yung height, tapos yung kanyang brain. O, diba? Yung 3 B's na hinahanap niya ay na kay Roberta Tamondong. I think she is the tallest na nanalo ngayong year. 5'9"-ish or 5'10"-ish. Matangkad siya. Tsaka siya din yung pinakabata sa batch na ito at 19 years old. And sa age niyang yan, she already won an international beauty pageant as Miss Eco Teen International representing the Philippines. Kaya naman, talagang meron na siyang experience sa beauty pageantry international level. Kaya let's hope na sana siya ang makakuha ng first ever crown na yun ang ayan, sinabi ni Samantha Bernardo sa kanya. Hopefully. So, ayan. Cross fingers na sana makuha natin yung crown this year. As long as, alam mo yun, full support ang mga Pilipinos sa kanya, and very positive na lang ang stars sa kanya, yung destiny, sana naka-align sa kanya, yung kanyang mga between this year. Since wala pang official confirmation ng Binibining Pilipinas, so hindi pa natin alam kung ano yung mangyayari. Ang eksena kasi ng Binibining Pilipinas, kung hindi sila maglalabas ng official statement, nagbubulaga sila kapag sa finals night na ng pageant. Kumbaga, noong unang inintroduce yung Miss Supranational Crown, parang nung malapit na yung finals night, tsaka na nila parang nileak na magkakaroon sila ng additional crown. Pero hindi nila sinabi exactly na Miss Supranational. Tapos, Miss Tourism, yung mga ganon. Tapos, Miss Grand International, ayun. So, yung mga bagong crowns, parang
kapag nag-a-acquire sila ng bagong crowns, hindi nila mismong ina-announce. Tapos, malalaman talaga natin sa finals night. So, let's see sa finals night next year, Binibining Pilipinas 2023, kung ano talaga ang mangyayari. And, malalaman din natin sa next edition ng Miss World Philippines kung magkakaroon nga ba ng dagdag crown or bawas na crown. So, hindi natin alam. And, the same sa Miss Universe Philippines, if ever man na biglang magkakaroon sila ng second crown, and that will be, or that might be Miss Grand Philippines. O, di ba? So, hindi natin talaga alam, no? Kasi wala pang official confirmation. Pero, nasabi na ni Nawat na idadrop na or magkakaroon na ng separate entity ang Miss Grand Philippines franchise. So, abangan na lang natin yung mga official statements. And, yun nga, nagpaparamdam na si Wilbert Tolentino na mukhang siya ang magiging or siya ang mag-handle ng isang bagong national pageant. And malay natin, ito na ang Miss Grand Philippines. So ano nga ba ang mangyayari kapag siya na ang mag-handle ng Miss Grand Philippines na franchise? Magkakaroon ba ng bagong national na event? Magkakaroon ba ng pageant? Mag-heal ba siya ng pageant para to select yung mga next na successor ni Roberta Tamundong? And scenario number 2, mag-a-appoint ba siya ng first ever na representative ng Philippines na as a separate entity ng Miss Grand Philippines sa Miss Grand International? And if possible ba, pwede na bang i-appoint si Herlene Budol? So speaking about Herlene Budol, possible na pwede siyang i-appoint next year probably if ever man na may pagbabago sa decision ni Sir Wilbert Tolentino regarding sa kanyang mga nakaschedule na gagawin, ng mga projects, depende pag walang conflict of interest sa mga projects niya sa show business. And fresh pa sa kanya yung training, so mainit pa siya na nasa kanya pa rin yung espiritu ng pageantry. So, perfect pa rin sa kanya yung kanyang pasarela. Continuous pa rin yung, parang intact pa rin yung na-study niya sa Q&A. So, as in, intact pa rin yung kanyang brain, body, tsaka yung emotions niya na nasa pageantry pa rin. So, yes, fresh na fresh pa rin si Herlene Budol kasi syempre, habang the iron is hot, i-take advantage mo na kasi may ma-maximize yung training niya, yung mga pinagdaanan niya, yung paghihirap niya, so para hindi masayang naman yung training niya. And kahit nasabihin natin na first runner-up siya and medyo slim yung chance na ma-appoint siya sa international pageants, if ever man na hindi siya ma-send internationally this year, so ang mangyayari is may possibility din na baka pwedeng siya ang i-appoint as the first ever na candidate from a separate franchise ng Miss Grand Philippines sa Miss Grand International. So yes, tignan na lang natin sa susunod na official announcement ng kanyang manager na si Wilbert Tolentino kung ano yung talagang mangyayari. Tignan natin kung ano ang mangyayari next year. So, maraming possibilities, but then let us still wait for the confirmation. Kaya, ayun, sa ngayon is agam-agam pa lang yung picture nilang dalawa ni Nawat. Pero malakas talaga ang pang-amoy ng mga ibang pageant na fans, pageant enthusiasts na baka malamang sa malamang eto na yung Miss Grand Philippines na independent franchise na pwedeng hawakan niya in the future. So, that's it guys, ang ating latest pageant updates from this channel. And if you want more pageant updates, mag-subscribe lang kayo dito and mag-comment down below kayo kung ano yung nafe-feel nyo or ano din yung mga nasagap nyong balita related sa paghihiwalay ng Miss Grand Philippines franchise. O, diba? So, thank you so much. Always stay safe.